Magandang araw po sa inyong lahat. Atin pong tunghayan ang pagdedebate ng mga grade 9 ukol sa parating na halalan. Dapat bang iboto si Mayor Duterte bilang Pangulo? Oo o hindi? Sa panig po ng sumasang-ayon upang iboto si Mayor Duterte bilang presidente ay si Jericho Borja, Katrina Caguntun at Josh Manala. Sa panig naman po ng hindi sumasang-ayon si Erica Parungo, Joby Balingit at saka po si Dane Dizon. Atin na pong simulan ang debate. Binibigyan ko kayo ng 2 minuto upang ipahayag ang inyong saloobin kung dapat bang iboto si Mayor Duterte bilang presidente ng Pilipinas sa darating na halalan. Maaari na kayo magsimula. Para sa amin, dapat si Duterte yung iboto kasi maganda yung pamumuno niya sa Davao. Tsaka makita niyo sa Davao, sobrang linis. Hindi tulad sa mga ibang lugar sa Pilipinas kasi pangit yung pamumuno ng ibang probinsya dito eh. Kaya dapat natin iboto si Duterte. Para sa amin talagang dapat natin iboto si Mayor Duterte dahil alam naman natin yung Davao, nasali na siya dun sa top 13 most safest cities in the world. Kung nagawa niya sa Davao yun, siyempre magagawa niya rin panigurado yun sa buong Pilipinas. Nakita naman natin din na sa Davao, yung mga tao doon sobrang disiplinado nila. Nasa kanila yung zero crime rate kahit Pasko, tuwing Pasko, kahit anong mga araw. Hindi lang porket sa atin tulad sa atin, paglaban ni Pacquiao doon lang zero crime rate. Doon sa Davao, kahit anong araw madalang yung krimen, sobrang dalang. But kung iboboto natin siya, malaking chance talaga na maging ganun na yung Pilipinas at talagang yayaman. Babalik na naman tayo sa tuktok ng listahan. Kung papalarin man siyang maging presidente ng Pilipinas, magiging mas mahigpit man yung pamamalakad kaysa sa ibang presidente. Mananaig naman yung disiplina sa mga tao. Tapos, magkakaroon din ng kapayapaan sa bansa. Tapos, hindi matatakot yung mga tao na lumabas o na pumunta sa ibang mga lugar kasi alam nila na ligtas doon. Tunghayan naman natin ngayon ang opinyon ng mga disang-ayon tungkol sa Mayor Duterte. Para sa akin, hindi dapat iboto si Mayor Duterte kasi para sa akin, hindi lang naman siya yung nagtrabaho para sa Davao. Nasa tao din naman yun kung gusto niyang gumawa ng krimen o hindi. At saka, sabi nga nila na handa siyang gumawa ng masama para lang na matigil yung krimen. Bakit? Yung bang pagpatay niya ng tao? Tama ba yon na may karapatan ba siya na pumatay ng tao? Ang Diyos lang naman may karapatan para kunin ang buhay ng isang tao. At saka hindi naman porket oo, siya nga yung nagpa-implement nung sa Davao. Pero 'di ba nga, nasa tao 'yon kung gusto niya ba talagang gumawa ng masama o hindi. Hindi siya nararapat iboto kasi nakikita naman natin yung mga pictures niya sa social media na may kandong siyang babae, ganon. Tas kung talagang mabuti ka na malinis ka, ganon, hindi ka gagawa ng ganon na talagang maganda yung mga ginagawa mo. Una sa lahat, yung nagawa niya sa Davao, ang isang leader hindi niya magagawa yon kung hindi sa tao mismo nakapalibot sa kanya. So, hindi lang siya ang may kagagawan doon. O anong pa ang kasiguraduhan na magagawa niya yun sa buong Pilipinas kung yung mga Pilipino mismo yung hindi magko-cooperate. Tapos, yun nga, si Duterte, kilala siya mapagmura, madaming bisyo, laging mga masasama yung mga ginagawa niya. Tapos ngayon gusto mo siya yung mamamahala sa Pilipinas? Ano yun? Cut mo muna. Dalawang pahayag. Maaari na kayong magsimula. Sabi mo, nung nagmumura siya, bali sinabi mo na masama yun siya. Hindi mo naman kasi masasabi na masama yung tao kung nagmumura lang siya. Kasi, nagmumura nga siya, pero at least may nagagawa siya, hindi tulad yung ibang mga pinuno natin. Tsaka, mas iniisip niya kasi yung ikaunlad nung mas marami kaysa doon sa sarili niya. Tinanong mo kung may bisyo. Lahat ng tao may bisyo.
Pero lahat pwedeng makagawa pa rin ng marami. Yung Davao, Davao, may kita mo, kahit may bisyo si Duterte, marami siyang nagawa doon. Naging maunlad siya. Yung tulad ng mga nakapalibot na probinsya sa kanya. Yung mga nakapalibot tulad ng mga Sulu, Zamboanga, Maguindanao, diba? Yung mga yon, yung mga probinsya na yon, naghihirap na sila dahil sa mga gulo na nangyayari. Yung sa pag-atake ng mga Abu Sayyaf, tsaka ng iba pang mga terrorista doon. Pero makikita mo yung Davao, kahit ganun, umaangat pa rin yung ekonomiya ng Davao. Nakasali, lumilista, nasasali pa rin siya sa mga listahan ng mga pinakamagandang mga siyudad sa buong mundo. Hindi lang buong Pilipinas, buong mundo. Kaya hindi mo rin masasabi na porket may tao may bisyo, hindi niya mapapaunlad yung isang lugar o isang bansa. Ikaw, sabi mo, hindi lahat na nagmumura masama. Na hindi lahat ng tao na nagsisimba magbabait o banal. Ang kaso, para sa akin, si Duterte, walang respeto, walang galang. Paano ko nasabi? Sino ba namang tao ang mumurahin ang isang mataas na tinitingala na si Pope? Tinitingala halos na ng lahat si Pope. Eh kung yun ngang si Pope, mataas ang kanyang standing dito sa society na ito, ano pang gagawin niya para sa mga mas mabababa? Gagalangin niya ba? Rerespetuhin niya ba? Eh kung undang doon sa may taas, wala siyang respeto, paano pa kaya sa may baba? Di naman, sige, binura niya si Pope. Wala siya respeto. Pero, handa naman siya magbago. Di ba sinabi nga niya sa bawat mura niya, handa siya magbayad ng 1,000. At ito-delete niya ito sa mga charity. Kapag gano'n, syempre, mapipilitan kang magbago dahil alam mo, sa sarili mo napabuang sa ng pera, syempre. Lahat ng tao may chance ang magbago. Lahat ng tao pwedeng maging mabait galing sa pagiging masama. Si Duterte pwede siya maging ganon. Masama siya sa ngayon, pero marami na siyang nagawang mabuti. Masama siya tapos, kahit sabihin mo brutal yung pag-estilo niya, naging nagawa niyang disiplinado yung buong Davao. Lahat ng tao doon disiplinado, wala kang makikitang kalat doon, di ba? Madalang lang. Tapos pagka ninakawan ka doon, babayaran ka niya o isisoli sa'yo yung ninakaw sa'yo. Ganun yung ginagawa niya, kaya yung mga tao doon, nagiging natatakot ng gumawa ng krimen. Tapos doon din, pagka gumawa ka ng krimen, agad ka nahuhuli. Tapos yung kaparusahan na dapat ipataw sa'yo, talagang binibigay. Wala siyang pinapanigan kahit kapamilya niya pa, umano ang bigay. Problema kasi sa mga tao, marami kang nagawang mabuti. Pero isang pagkakamali mo lang, doon nila naaalala na ikaw yun. Parang pag yun yung naalala nila, ikaw yung kagad yung papasok sa isip nila. Bakit agad doon na lang ba yun? Pagboboto natin kasi kay Duterte, hindi naman hanggang sa isang pagkakamali niya lang eh. O hindi yung lahat ng magandang bagay na nagawa niya para sa Davao. Oo nga, humingi siya ng tawad, di ba? In-interview siya, humingi siya ng tawad. Sabi niya nga, magbabayad din siya ng 1,000 per mura na gagawin niya. Pero malay nyo, ngayon niya lang ginagawa yan kasi nga, parating na yung halalan. Paano kung mismo, yan na, presidente na siya? Paano kung kapag gano'n na, hindi niya nagagawin yun? Papakita niya na yung tunay niyang ugali, di ba? Malay nyo, kampihan niyo yung mga, parang yung mga nananakot or what? Ano na lang mangyari sa Pilipinas? Tapos, yun nga, kapag yan, nagpapakitang tao siya, na mabait siya, na gano'n siya, paano kapag nagkaroon pa siya ng kapangyarihan? Paano kapag yung Pilipinas nahawakan na niya, anong gagawin niya? Sigurado ba kayong ipagpapatuloy niya lahat ng kabutihang pinapakita niya ngayon bago yung halalan? O baka gawin din niya yung parang aabusuin niya yung kapangyarihan niya para lang sa sarili niya? Kasi sinabi sa isang video, kung magiging presidente daw siya, kailangan daw muna kasi magsakripisyo muna tayo. Totoo naman kasi yun. Tsaka kung magsasakripisyo tayo, para din naman sa ikabubuti din kasi natin. Tsaka yung sobrang democracy, nangyayari doon, parang na-exploit yung mga
tao. Parang nawawala na yung disiplina kasi kung puro kung nasa mamamayan na lang yung kapangyarihan, parang lahat na lang pwede mong gawin. Pero minsan kasi kailangan din natin i-limit yung kung ano yung kailangan natin gawin. Bakit dati? Nung dumating yung Marcos era, Marcos time, dumating yung Marcos era, ayaw nila siya. Ayaw nila yung mga ginawa niya, ayaw nila yung pamamaraan ng pag-straighten niya sa bansang ito. Ayaw nila yung pamamaraan ng pamumuno niya, kung paano siya nagmuno sa kanila lahat, yung mga rules na in-implement niya. Yung mga balak gawin ni Duterte, halos ganun din. Bakit ngayon, gusto niyo si Duterte, pero ayaw niyo si Marcos? Kung tutuusin, mas marami pa nagawa si Marcos. Sabi mo na, di ba, yung kay Marcos, hindi naman yan sa batas na ini-implementa. Nasa paraan niya ng pag-i-implementa ng batas. Si Duterte, paano niya na-implementa sa Davao yung mga plataforma na nagawa niya doon? Nang hindi nagre-rebelde yung mga tao. Bukas na pahayag. Maaari ka na magsimula. Karapat dapat lamang na iboto si Duterte bilang presidente dahil marami na siyang napatunayan sa larangan ng pamamahala. Gaya ng pamamahala niya sa Davao. At kung kaya pamahalaan ang isang maliit na probinsya, kaya niya rin pamahalaan ang buong